Makabansa, Grade 1. Quarter 4, Week 6. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pamamaraan sa pagrespeto sa mga namumuno sa pamayanan at programang pangkalusugan ng pamayanan, gaya ng sayaw. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang pamamaraan sa pagrespeto sa mga namumuno sa pamayanan at programang pangkalusugan ng pamayanan, sayaw. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga paraan sa pagrespeto sa mga namumuno sa pamayanan. At pangalawa, na ipapakita ang pagrespeto sa mga namumuno ng pamayanan. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay pamamaraan sa pagrespeto sa mga namumuno sa pamayanan. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga paraan sa pagrespeto sa mga namumuno sa pamayanan. Ipapakita din natin ang pagrespeto sa mga namumuno ng pamayanan. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan nito. Namumuno. Ang namumuno ay tumutukoy sa taong nangunguna o gumagabay sa isang pangkat, organisasyon o pamayanan. Siya ang nagbibigay ng direksyon, gumagawa ng desisyon, at tumutulong upang maging maayos ang samahan. Halimbawa, ang kapitan ng barangay ang namumuno sa kanilang lugar. Ang sumunod na salita ay ang respeto. Ang respeto ay pagpapakita ng paggalang, pagpapahalaga at maayos na pakikitungo sa ibang tao. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mabuting asal, pakikinig at pagsunod sa tama. Tingnan ang mga kilalang pinuno ng komunidad at ng bansa. Sino-sino ang mga nasa larawan? Ang nasa larawan ay si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Siya ang kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nasa larawang ito ay si Mayor Vico Sotto. Siya ang kasalukuyang mayor ng Pasig City. Ano ang ginagawa o tungkulin ng mga tao sa larawan sa komunidad? Ano ang tungkulin ng isang Pangulo ng Pilipinas? Siya ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Tungkulin niyang pamunuan ang buong Pilipinas, magpatupad ng mga batas, pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, at tiyakin ang kaayusan at seguridad ng bansa. Ano naman ang tungkulin ng isang mayor? Siya ang namumuno sa lungsod o munisipyo. Pinamamahalaan niya ang mga programa at serbisyo tulad ng kalinisan, kalusugan, edukasyon at kaayusan sa kanilang lugar. Ano naman ang ginagawa o tungkulin ng isang konsehal? Siya ang gumagawa at nagsusuri ng mga ordinansa sa lungsod o munisipyo. Tinutulungan niya ang mayor sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Ano naman ang tungkulin ng isang punong barangay? Ang punong barangay ay kilala rin bilang barangay chairman. Siya ang namumuno sa barangay at tumutulong sa pagpapatupad ng mga batas at proyekto para sa kaunlaran at kapayapaan ng komunidad. Ano naman ang tungkulin ng isang kagawad? Ang kagawad ay kasama ng punong barangay sa pamamahala.
Tumutulong siya sa paggawa ng mga ordinansa at programa para sa barangay. Paano natin ipapakita ang pagrespeto sa mga ito? Maipapakita natin ang pagrespeto sa mga namumuno tulad ng Pangulo ng Pilipinas, Mayor, punong barangay, kagawad at konsehal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at alituntunin ng komunidad. Igalang rin natin sila, makinig sa kanilang mga pahayag at makiisa sa mga programang makatutulong sa barangay o lungsod. Ang mga pinuno ng komunidad ay nakikipagtulungan sa iba pang mga kasapi ng komunidad upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kalinisan ng komunidad. Dapat rin nating irespeto ang kanilang pamumuno. Ano-ano ang mga batas na ipinatutupad ng mga namumuno sa komunidad na nasa larawan? Paano natin maipakikita ang pagrespeto sa mga batas na nasa larawan? Narito ang mga halimbawa ng batas na ipinatutupad ng mga namumuno. Gaya ng paglilinis ng paligid ng tahanan. Gaya ng pakikilahok sa mga gawain na pangkalusugan, gaya ng Zumba. Gaya ng pakikilahok sa mga sports activity katulad ng basketball. Ang pagsunod sa tamang tawiran. Gaya ng pagiging mabuting kapitbahay. Ano ang iyong natutunan tungkol sa mga namumuno sa komunidad? Paano natin maipakikita ang ating pagrespeto sa mga namumuno sa komunidad? Ngayon ay gawin na ang gawain bilang isa. Gawain A. Gumuhit ng check sapat lang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at X naman kung mali. Una, ang mga namumuno sa komunidad ang mga nagpapatupad ng panuntunan sa komunidad. Ang pahayag ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawang bilang. Ang mga namumuno sa komunidad lang ang dapat nakakukuha ng magandang dulot ng programang pangkalusugan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Mali. Pangatlo, ang lahat ng kasapi ng komunidad ay dapat nakakukuha ng magandang dulot ng mga programang pangkalusugan at kaayusan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ang mga namumuno lamang ang kinakailangang kumilos para sa kaayusan ng komunidad. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Mali. At panglima, ang pagsunod sa mga batas ay pagpapakita ng respeto sa mga namumuno. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa gawain B, gumuhit ng check sa larawan na nagpapakita ng respeto sa mga namumuno sa komunidad at X naman kung hindi. Unang larawan. Ito ay larawan ng babae na sumisigaw sa barangay tanod. Ito ba'y nagpapakita ng respeto sa mga namumuno sa komunidad? Check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagpapakita ng respeto. Pangalawang larawan. Larawan ng lalaki na nagtatapon ng basura sa basurahan. Ito ba'y nagpapakita ng respeto sa mga namumuno sa komunidad? Check o X?
Tama, ito ay check. Pangatlong larawan. Larawan ng pamilya na naglilinis ng bakuran. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panghuling larawan, larawan ng pamilya na nakikipag-away sa kapitbahay. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Mali. Day 2. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga programa o proyekto ng pamayanan. At pangalawa, na ipakikita ang pagpapahalaga sa kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo sa kalusugan. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay programang pangkalusugan ng pamayanan, gaya ng sayaw. Magandang araw mga bata, kumusta kayong lahat? Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin ang gawaing ito. Mag-warm up exercise upang maging handa sa gawain sa araw na ito. Narito ang ilang halimbawa ng warm up exercises. Breathe in and breathe out. Next, stretch. Arm stretch. Leg stretch. Jumping jacks. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga programa o proyekto ng pamayanan. Ipakikita natin ang pakikilahok sa programang pangkalusugan ng pamayanan sa pamamagitan ng pagsayaw. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan nito. Para sa unang salita, ito ay ehersisyo. Ito ay mga galaw o gawain ng katawan na ginagawa upang mapanatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Nakakatulong ito upang maging maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang sakit. Ang pangalawang salita ay ang programang pangkalusugan. Ito ay planadong mga gawain o proyekto na naglalayong mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao. Halimbawa nito ang mga libreng bakuna, feeding program, at mga seminar tungkol sa wastong nutrisyon. At ang pangatlong salita ay pagsayaw. Ito ay masining na paggalaw ng katawan na karaniwang isinasagawa kasabay ng tugtog o musika. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahayag ng emosyon. Nakatutulong din ito sa pag-ehersisyo ng katawan. Ang Department of Health or DOH ay ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Ito ang gumagawa ng mga programa at patakaran upang maiwasan ang sakit at mapanatiling malusog ang lahat. Ilan sa mga tungkulin nito ang pagbibigay ng bakuna, pagsasagawa ng health programs, pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon, at pagtugon sa mga sakit o epidemya. Ang Barangay Health Center naman ay pasilidad sa komunidad kung saan maaaring magpatingin ang mga tao ng libre o may mababang bayad. Dito nagbibigay ng serbisyong tulad ng bakuna, prenatal check-up para sa mga buntis, pagtimbang sa mga bata, at pangunahing lunas sa karaniwang sakit. Pinamumunuan ito ng mga nurse, midwife, at barangay health worker. Mahalagang malaman ninyo ang tungkol sa DOH at Barangay Health Center upang maging mulat kayo sa mga serbisyong pangkalusugan na maaari ninyong lapitan. Nakakatulong ito upang matutunan ninyong pangalagaan ang inyong kalusugan, sumunod sa mga programang pangkalusugan, at maging responsable sa sarili at sa mga ipinatutupad ng komunidad. Ilang halimbawa ng programa ng DOH o ng lokal na health center sa komunidad ay ang mga sumusunod.
bakuna laban sa mga sakit, pagbibigay ng libreng gamot, libreng check-up sa mga sanggol at buntis, at seminar sa pagpapanatili ng malusog na katawan. Ano-anong mga programa o serbisyo na iyong naranasan o nakuha mula sa mga kasapi ng pamayanan na nangangalaga sa kalusugan? Ano ang iyong naramdaman tuwing nakakasalamuha mo sila tulad ng check-up, pagpapainom ng gamot o pagturok ng injection? Ang serbisyo katulad ng pagpapanatili sa kalusugan ay karapatan ng bawat mamamayan. Ito ay ginagampanan ng mga tao na tungkuling siguruhin na ligtas sa sakit ang bawat isa, katulad ng mga natalakay sa nakaraang aralin, gaya ng doktor, nurse at iba pa. Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga o pagrespeto sa mga ito bilang kapalit ng kanilang serbisyo at tungkulin? Bilang mamamayan, maaari nating ipakita ang pagpapahalaga o pagrespeto sa mga ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, huwag matakot sa kanila. Pangalawa, sundin ang mga payong pangkalusugan. Pangatlo, magpakita ng paggalang katulad ng pagbati at pagsabi ng pasasalamat pagkatapos ng pagkonsulta. Pang-apat, pangalagaan ang sarili. At panglima, pakikilahok sa mga programang pangkalusugan para sa mga bata. Maaari ninyong gawin ang gawaing ito. Bilang pagsusulong sa malusog na pamumuhay, ang lahat ay may responsibilidad na pangalagaan ng sarili. Isang programa ay ang pag-eehersisyo. Maaring panoorin ang video na mapapanood sa link sa ibaba. Ang pamagat ng video ay mag-exercise tayo. Maaari ninyong mapanood sa link na ito ang video ng mag-exercise tayo. Ano ang pagpapahalagang pinapakita ng ating gawain sa pagsasayaw sa mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo sa kalusugan? Ang pagpapahalagang ipinapakita ng ating gawain sa pagsasayaw sa mga kasapi ng pamayanan na nagbibigay serbisyo sa kalusugan ay pagpapahalaga at pagsuporta sa kalusugan ng komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasayaw, ipinapakita natin na pinahahalagahan natin ang mga programa ng mga health worker tulad ng nurse, midwife at barangay health worker. Ang pagsasayaw ay isang paraan ng pag-eehersisyo na nakatutulong sa pagpapanatili ng malusog na katawan. Ipinapakita rin nito ang pakikiisa at pakikilahok sa mga gawaing pangkalusugan na isinusulong sa pamayanan. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang respeto, pakikipagtulungan at malasakit sa mga taong naglilingkod para sa kalusugan ng lahat. Ano ang sasabihin mo kung ang iyong nakababatang kapatid ay takot sa doktor o nurse? Mga bata, kayo na lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!